Ngayon ang topic natin ay what must I do to be saved? Ang ating text ay nasa Acts 16:25 to 34. Focus tayo sa salvation muna kung napapansin nyo yung ating topic about salvation lahat. So ngayon kapatid, ano ang aktwal na kailangan gawin ng isang tao para maligtas? At ang magandang bagay kapatid ay may isang tao sa Biblia nagtanong ng eksakto nito sa gitna ng isang gabi na hindi niya malilimutan. Sa Acts 16, may isang bantay ng kulungan sa Filipos. Karaniwang gabi lang para sa kanya. Hanggang dumating ang lindol, nabuksan ang mga pinto ng bilangguan, nakalag ang mga tanikala, akala niya nakatakas ang lahat ng bilanggo. At sa kahihiyan at takot, malapit na siyang magpakamatay. Pero may sumigaw mula sa dilim, si Pablo. Sabi ni Pablo, "Huwag mong saktan ang sarili mo. Nandito pa kaming lahat." At sa sandaling yon na nanginginig, lumuhod ang bantay sa harap ni na Pablo at Silas at nagtanong ng pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng sino mang tao. Ang tanong niya, "Sirs, what must I do to be saved?" Ngayon, tatlong bagay ang titingnan natin. Una, the urgent question. Pangalawa, the simple answer. Pangatlo, the transformed life. First point, the urgent question. Sa Acts 16:29 to 30, sabi, "And the jailer called the lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, 'Sirs, what must I do to be saved?'" Pansinin mo ang kalagayan ng lalaki. Trembling with fear, nanginginig. Isang sandaling nakita niyang wala siyang kontrol sa isang iglap, na wala ang lahat ng inaaasa niya, ang kaayusan, ang seguridad, ang kanyang sariling lakas. At sa desperasyong yon, may isang bagay na nagising sa kanya. Kailangan ko ng kaligtasan na hindi ko kayang ibigay sa sarili ko. Madalas hindi natin naiisip ang tanong na ito hanggat hindi tayo naaabot ng sarili nating lindol. Habang maayos ang lahat, iniisip natin, kaya natin. Pero kapag dumating na ang krisis, ang sakit, ang kamatayan sa pamilya, ang biglang pagkabigo, doon natin napagtatanto na may mas malalim tayong pangangailangan kaysa anumang kayang ibigay ng mundo. At pansinin mo rin ang salita, what must I do? Yan ang natural na tanong ng puso ng tao. Ano ang gagawin ko? Nakatanim sa atin ang paniniwalang palaging may gagawin, may kikitain, may aakyating hakbang para maligtas. Kapatid, na itanong mo na ba ng tapat ang tanong na ito? Hindi bilang reliyosong ritual, kundi bilang tunay na sigaw ng puso. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Marami ang nasa simbahan pero hindi pa naitatanong ito ng totoo. At hanggat hindi mo naaamin ang iyong pangangailangan ng kaligtasan, hindi mo matatanggap ang sagot. Huwag mong hintayin ang sarili mong lindol para itanong ang mahalagang tanong. Suriin mo ang iyong puso ngayon. Kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, dalhin mo ang tanong na ito sa Diyos ng tapat at handa siyang sumagot. Second point, the simple answer. Acts 16:31. And they said, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." At narito kapatid ang sagot ng nayumanig sa lahat ng inaasahan ng bantay. Pansinin mo muna kung ano ang hindi sinabi ni na Pablo at Silas. Hindi nila sinabi, sundin mo ang lahat ng batas. Hindi nila sinabing, gumawa ka ng sapat na mabuti. Gumawa ka muna ng mga mabuti. Sundin mo itong mga kautusan. Hindi nila sinabing, magpakabanal ka muna. Tapos bumalik ka dito. Bumalik ka sa amin. Wala siyang sinabing ganun. Ang tanong ay, ano ang gagawin ko? Pero ang sagot ay hindi tungkol sa paggawa. Ito ay tungkol sa pagsampalataya. Sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus. Yan lang kapatid. At pansinin mo ang salita. Hindi maniwala tungkol kay Jesus, kundi maniwala sa Kanya.
may pagkakaiba yon. Bakit? Kasi kahit ang mga demonyo ay naniniwalang may Diyos, ang nagliligtas na pananampalataya ay hindi lang pagkilala na may Diyos. Ito ay pagtitiwala ng buong buhay mo sa Kanya at pagsandal ng buong bigat mo sa Kanyang natapos na gawa. Isipin mo kapatid, kung nalulunod ka at may naghagis ng lubid, ano ang kailangan mong gawin? Hindi mo kailangang gumawa ng bagong lubid. Hindi mo kailangan patunayan na karapat-dapat kang iligtas. Ang kailangan mo lang kumapit. Magtiwala sa lubid, hindi sa sarili mong lakas. Yan ang pananampalataya. Hindi ito gawa, ito ay pagsandal sa gawa ng iba. Bakit ganito ito kasimple? Dahil hindi ang gawa mo ang nagliligtas, kundi ang gawa ni Kristo. Kung may kailangan ka pang idagdag, ibig sabihin ay kulang ang ginawa niya. Pero tapos na ang gawa niya. Ang tanging tugon na natitira sa iyo ay tanggapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At pansinin mo kapatid, ang lawak ng pangako, you and your household, hindi lang para sa bantay. Ang biyayang ito ay dumadaloy, umaabot sa kanyang buong sambahayan. Ang pinakamahirap tanggapin ng puso ng tao ay ang kasimplihan ng ebanghelyo. Gusto nating komplikado ito. Gusto nating may parte tayo. Pero kapag idinagdag mo ang kahit ano, believe. Kapag sinabi mong believe plus ang gawa ko, sinisira mo ang ebanghelyo. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, sa gawa ni Kristo lamang. Kaya kapag nararamdaman mong kailangan mong kitain ang pag-ibig ng Diyos, alalahanin mo ang sagot sa bantay. Believe. Itigil mo ang pagsubok na idagdag ang iyong gawa. Sumandal ka ng buong buo sa natapos na gawa ni Kristo. Yan lang ang hinihingi at yan ang lahat na kailangan. Third point, the transformed life. Acts 16:32 to 34. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. And he was baptized at once, and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Pansinin mo kung ano ang nangyari pagkatapos sumampalataya ang bantay. Sa iisang gabi, nagbago ang lahat. Tingnan mo ang mga tanda ng pagbabago. Una, hinugasan niya ang kanilang mga sugat. Ilang oras lang ang nakaraan. Siya ang tagapagbantay na naghatid sa kanila sa kulungan. At malamang siya rin ang naglagay sa kanila sa mga tanikala. Pero ngayon, siya mismo ang naguhugas ng kanilang mga sugat. Ang dating matigas na bantay ay naging maawaing kapatid. Pangalawa, nabautismuhan siya agad kasama ang kanyang buong sambahayan. Hayagan niyang inamin ang kanyang bagong pananampalataya. Pangatlo, naghain siya ng pagkain sa kanila. Tinanggap niya sila sa kanyang tahanan bilang panauhin, hindi bilang bilanggo. At pang-apat, pinakamahalaga, nagalak siya. Ang parehong lalaki na ilang oras lang ang nakaraan ay malapit ng magpakamatay sa kawalang pag-asa ay ngayon ay puno ng kagalakan. Mula sa pagiging desperado patungong kagalakan sa iisang gabi. Ito ang bunga ng tunay na kaligtasan, kapatid. Hindi ito nananatiling tuyot na doktrina sa isip. Ito ay bumabago ng buhay. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang bagong buhay. Kung ang isang tao ay nagsasabing sumasampalataya siya pero walang anumang nagbago sa kanya sa puso at buhay, dapat nating tanungin kung ito nga ang nagliligtas na pananampalataya. Pansinin mo kapatid, hindi kailangan ng maraming oras para magsimula ang pagbabago. The same hour of the night, sa parehong gabi rin yun. Hindi ito proseso na naghintay ng maraming taon bago magbunga.
Ang bagong buhay ay agad na nagpakita ng sarili. Kapatid, ano ang naging bunga ng iyong pananampalataya? Ang tunay na kaligtasan ay laging nagreresulta sa pagbabago, sa bagong awa sa iba, sa bagong pananabik na sumunod, sa bagong kagalakan. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling sambahayan, ang iyong pamilya, ang malapit sa iyo, ang kaligtasang tinanggap mo ay para ibahagi. Ipanalangin mo sila at ibahagi mo ang magandang balita sa kanila. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng nabagong buhay na makikita nila sa iyo, gaya ng nakita ng sambahayan ng bantay. Kapatid, bakit ganito kasimple ang sagot? Bakit believe lang? Dahil may isang gumawa ng lahat para sa iyo. Ang dahilan kung bakit hindi mo kailangan kitain ang kaligtasan ay dahil binili na ito ni Kristo. Ang dahilan kung bakit believe lang ang hinihingi ay dahil tapos na ang gawa. Ginawa niya, hindi mo. At isipin mo ang larawan sa kwento, kapatid. Habang nakakadena sina Pablo at Silas sa kulungan bago ang lindol, ano ang ginagawa nila? Acts 16:25. Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Umaawit sila ng papuri sa loob ng kulungan. Paano? Dahil alam nila ang isang taong mas nagdusa para sa kanila. Alam nila ang tunay na bilanggo na hindi tumakas nang nabuksan ang pintuan ng langit. Alam nila ang isang kusang pumasok sa kadiliman ng kamatayan para palayain ang mga bilanggo ng kasalanan. Bumaba siya para gawin ito, kapatid. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Philippians 2:8. Bumaba si Jesus mula sa trono patungo sa krus para kung tatanungin ka, ano ang gagawin mo para maligtas? Ang sagot ay hindi kung ano ang gagawin mo, kundi kung ano ang ginawa niya. At sa krus, habang binabayaran niya ang halaga ng iyong kaligtasan, ang puso niya ay puno ng pag-ibig. Father, forgive them, for they know not what they do. At nang matapos ang lahat, John 19:30, it is finished. Ang gawaing kailangan para sa iyong kaligtasan, ganap na. Kaya believe na lang ang natitira. Kaya kapag tinatanong mo, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Ang sagot ay hindi isang listahan ng gagawin. Ang sagot ay isang persona. Believe in the Lord Jesus. Sumandal sa kanyang natapos na gawa at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Kapatid, baka gaya ka ng bantay, dumating ka sa isang sandali kung saan napagtanto mo kailangan mo ng kaligtasan na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. Ang sagot sa iyong tanong ay simple. Believe in the Lord Jesus. Hindi mo kailangan kitain ito. Hindi mo kailangan pagbutihin muna ang sarili mo. Sumampalataya ka lang. Sumandal ka ng buong buo kay Kristo. Hindi mo kailangan ng masalimuot na ritual. Kailangan mo lang ng pananampalataya. Ako si John Michael at ito ang JML Speaks. Faith that moves, truth that lasts. Sa Diyos lagi ang karangalan at kapurihan, magpakailanman.